Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for September 8 hanggang 14. Sa Scorpio, tulad po nakagawian, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Scorpio, kaya relax ka lang. Okay po? Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. Nabigay sa iyo ng inyong spirit guide sa ating reading para po sa linggong ito. Okay po? So Scorpio, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity, for your kindness, for your love sa ating channel. Every time na meron po tayong free reading for Scorpio po dito sa James Tarot PH. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Scorpio, na naghintay sa inyo ngayong buong September 8 to 14, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Magician card. Wow, beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Cups. Wow, napaganda nito. In the area of what you need, you have the Four of Cups. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Justice card. Yes, yes, yes. In the area of your near future, you have the Chariot card. Wow! 3 major arcanas in your life for the week. Napakalaki, napaka-powerful ang linggong ito para sa'yo, Scorpio. In the area of your challenge for the week, you have the Fool card, another major arcana. In the area of your fortune, you have the 8 of Pentacles. Lovely. In the area of your divine messages, you have the 5 of Cups. Beautiful. At ang outcome mo for the week, eto yun mamaya. Sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Two of Wands. Ito yung moment for you, Scorpio, this week na in-encourage ka ni Two of Wands to really have a patience. Magkaroon ka ng mahabang pasensya at magkaroon ka ng self-reflection at balance pagdating po sa mga plano ninyo. Meron ka mga plano gawin to, puntahan yan, tumulay doon, mag-get out of your comfort zone, o kaya sumubok ng mga bagay na bago. Sabi mo kasi parang kailangan ko nang kumawala sa nakasanayan kong sistema, sa playing safe era mo, no? Pero kailangan talaga to ng healing and also introspection. Pagkatanong sa sarili, ito ba talaga yung tama kong move? Ito ba yung dapat kong puntahan? Especially po, Mars is entering in Libra in your planetary alignment this week. Kaya kailangan talaga magkaroon ka ng talagang self-reflection sa mga bagay na gusto mo. Tingnan mo yung globo na hawak niya. Tinitignan niya kung alin ba doon ang vision ko na tama at anong right step ko moving forward. Kaya pag lumalabas po si Two of Wands, parang mag-step back ka daw muna. Step back and think, okay, ano ba yung dapat kong ihanda? Sigurado na ba ako dito? Ito ba talaga yung tamang paraan? Para moving forward, kapag umaksyon ka na, walang masayang na pagkakataon, energy, pera, or effort mula sa'yo. So ngayon, make sure na this one, time for you to really think of something na gagawin mo. Okay? Yan ang bala mo this week. So at the center, napakaganda, you have the Magician card, the power to create anything in your life. Kung ano man yung mga balak mong gawin, balak mong simulan, kakayanin mo daw at magagawa mo. Especially po, this time, Saturn is in Pisces, no? Sa planetary alignment mo. Ito yung nagbubukas sa'yo sa mga mata mo ng mga deeper purposes. Kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. Kaya importante talaga, think before you act. Ito yun, magkasunod. Think before you act. At magkaroon ka ng every step should be closer to your true path. Kung ano talaga yung gusto at kung ano yung ayaw. Especially here, yung pag-iisip mo na tama, ay igagawin mo sa action mo patungo sa tamang direksyon with the Chariot card here. Kaya, importante ngayong linggong ito ay pinagninilay-nilayan mo na Scorpio kung ano yung mga bagay na gusto mo talaga. Kasi marami sa atin confused pa. Confused sa tamang direksyon, tamang lugar. Kaya mo naman Kaya mong gawin Kaya lamang baka ma-realize mo along the way, ay, hindi pala to yung para sa akin. Bibitaw ka. Nakapagsayang ka na ng pera, ng panahon, ng oras, sayang, di ba? Kung marirealize mo lang din sa huli na hindi pala yan yung para sa'yo. Kaya importante, bago ka kumilos with a Magician card here, alamin mo muna kung ito ba talaga yung para sa'yo. Napaka-importante niyan. Kasi napakalakas mo ngayon. Nasa core energy mo, si Magician card. Ibig sabihin, you can create anything Ang problema lang dyan, baka mamaya sa huli, hindi pala yan ang gusto mo. Di ba may mga kasabihan na, be careful what you wish for because you just might get it, di ba? So,
Parang gano'n din sa mga minamanifest, sa mga bagay na gusto mo makamit. Kailangan maging careful ka in what you truly want. Kasi baka maya makuha mo, hindi pala yun ang gusto mo. So, ngayong linggong ito ang panahon para pag-isipan yan. Okay? Magician cards being clarified by the Ten of Wands. Especially sa mga bagay na kailangan ng hard work and talagang pawis, kayod, paghihirap, no? Dadaanan mo daw talaga to in order for you to win this. Kaya handa ka bang suungin yung hirap, pagod, at kailangang ibuno para magtagumpay dito? Kung hindi ka pa ganun ka sure. Kaya ngayon, importante talaga, step back muna tayo. Upuan muna natin ito. Kausapin muna natin si magulang, si kapatid, si anak, o yung mga taong pinagkakatiwalaan mo to get their advices, to get their opinions. Kasi baka mamaya nalilimitahan ka lang pala sa idea mo, sa nakakulong ka lang sa microscopic lens mo tungkol sa iyong kinakaharap. Baka kung humingi ka ng payo sa ibang tao, malinawan ka sa mga hakbang mo. Para kung ano man tong paghihirapan mo na kayang-kaya mo naman, ay maging fruitful para sa iyo at hindi mo pagkisihan sa huli. At hindi ka lumipat sa iba. Okay? In the area of what you want, you have the Two of Cups. You just want to make this happen. Parang ready ka na eh. Meron kang mga communications, meron kang mga connections with other people. Sinasabi rito, this is the right time for you to really focus on your relationships sa mga asawa, sa kapatid, sa anak, sa magulang, no? Especially po, Venus and Moon, our buwan, have a very prominent apekto sa'yo. Especially po, dumaan tayo sa lunar eclipse nitong September 7 at magkakaroon pa tayo ng solar eclipse naman on September 21. Kung napanood nyo po ang inyong September monthly reading dito sa ating channel, na-discuss ko doon yung dalawang eclipses na may epekto sa buhay mo this month. So, this week with Venus coming with the moon, sinasabihan ka na magkaroon ka ng deeper connections, deeper conversations. Pagdating sa yung partner, listen to them, talk to them, have a very authentic care, pagkakaroon ng sympathy and compassion sa mga kasamahan mo, pwedeng sa trabaho, sa pamilya, sa work, na magkaroon kayo ng ugnayan. Clear na communication, kumbaga. Para kung ano man yung inaasahan nila sa'yo, mabigay mo rin at magkaroon ka rin ng clear anticipation and expectation from them. Lahat naman daw nadadaan sa matinong pag-uusap. Some of you, gusto nang matapos yung interview, matapos na yung agreement or negotiation. Some are waiting for contracts na dumating. Parang pumipila ka para sa isang bagay at inihintay mo matamis nilang oo. Ngayon, kailangan talagang magkaroon ka ng matinong plano para yung negotiation niya na yan ay makuha mo talaga totally. Okay? Two of Cups is being clarified by the Six of Wands. Yes, talagang sure ball ang win dito with the Six of Wands. Six of Wands is a card of victory. You just want to win. Gusto mo nang makuha ng matamis na oo dito. Matapos na yung bigat, matapos na yung tinatrabaho mo. And you feel like, kaya ko pa ba? Magagawa ko pa ba? Yes, you can. Yes, you can. Kaya kailangan talaga matino ang pagkaplano this time. Dapat magkaroon ka rin daw dito ng asahan mo daw yung career advancement mo mula dito sa usap na ito para sa yung career, no? Especially po, Sun and Mercury is moving into Leo sign ngayong linggong ito. Kaya makakatulong yan sa iyo pagdating sa yung karera, pagdating sa yung negosyo, trabaho at pangarap. Kaya lamang, pinapaalalahanan ka na maging patient ka ha, maging matyaga ka, magkaroon ka na mahabang pasensya because baka ma-compare mo yung sarili mong ginagawa sa ibang tao. Kaya avoid comparison, especially in your work group, in your family, kung saan man yung circle mo. Alam ko may pinagsusumikapan ka, pero baka maka-apekto daw sa'yo yung comparison mo sa ibang tao, sa ginagawa nila. So, don't compare your chapter 2 sa chapter 65 ng ibang tao. Magkaiba kayo ng ruta, magkaiba kayo ng ginagawa, at magkaiba kayo ng destiny. Kaya focus ka lang doon sa self mo, kung ano man itong inaasikaso mo na ugnayan o career o papeles, kung ano man yan, sarili mo lang isipin mo para hindi ka ma-distract sa ginagawa ng iba. Don't compare yourselves, okay? In the area of what you need, you have the Four of Cups. Yes, alam ko malungkot ka na. Siguro nga nag-iisip ka bakit hindi ko nakukuha yung para sa akin. Sumusubok ka ng maraming bagay and you feel like bakit pa ulit-ulit yung failure ko, bakit pa ulit-ulit ako na bumibigay o hindi ko nakukuha yung for me, no? So pinapaalalahanan ka po ng Four of Cups to be present.
magising ka sa mga bagay na meron ka this time. Alam ko na meron kang hinahangad na gusto mong hinihingi kay God, pa sa Diyos mo, dinadasal mo na, God, ibigay mo na sa akin, please. Ito yung gusto ko. Ayoko nito, ayoko nito. Pero ngayon, sabi ni God, be present, mabuhay ka, be active, and live your life. Especially po, merong bagong darating naman eh. May new opportunity sa darating, pero kailangan mo ng conscious choice na kailangan mag-resonate sa gusto mo talaga itong darating. Hindi pwedeng lahat ng bagay na lang na maganda ay gusto mo, makukuha mo. No? You really need to cultivate that question in your heart. Ito ba talaga yung gusto ko? O nabubulagan lang ako sa mga pangarap kong malalaki, sa mga pangarap kong gusto kong maabot, pero yun ba talaga ang nais ko sa buhay ko? You need to really align that to yourself, authentic self. Halimbawa, bigyan kita example. Gusto mong maging nurse, pero walang trabaho sa public hospital kasi punuan na. And then may nagbibigay sa iyo ng trabaho sa school clinic or sa company, sa isang kumpanya. Sabi mo, alin ba talaga yung gusto ko? Baka naman, yes, sarado yung mga hospital ngayon sa public, pero baka meron pa dyan. So, don't close yourself agad-agad sa mga bagay na ino-offer sa'yo. Make sure na bukas ka, but at the same time, hopeful ka pa rin. Ito yung mga pagkakataon na babuhay ka ngayon, be present, and see the new opportunities na bukas para sa'yo. At huwag ka basta-basta magsasara lang, porque hindi yun yung mga bagay na hinahangad mo nung una. Maaring susi lamang yan sa mas higit pang bagay na ngayon ito pala yung pauna. Kaya nga po pag lumalabas si Four of Cups, ito yung pinapayuhan ka na maging appreciative. Appreciative ka sa mga bagay na binibigay sa'yo ni God now. Kasi parang pinapatunayan mo sa kanya na kung inaalagaan mo yung binibigay niya, maliit man o malaki, may-realize din, ay, si Scorpio, pinapahalagahan niya yung binibigay ko. Appreciative siya, grateful siya. So, anong question para ibigay sa'yo, hindi ibigay sa'yo yung malaki pa? So, ngayon, be grateful, be appreciative, para ibigay rin sa'yo yung karapat-dapat for you. Okay? The Four of Cups, being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, ito yung pagkakataon na hinahangad mo kasi na tumayo sa sariling paa. Magkaroon ng sarili mong pera, sarili mong pagkakakitaan. Sa view, gusto na maging financially independent, financially secure, Kaya sabi mo, noong nakaraan, umaasa ka lang sa lover mo, umaasa ka lang sa kapatid mo, sa anak mo, sa magulang mo, no? Parang sabi mo, gusto ko na pong tumayo sa sarili kong paa, ibigay mo sa akin, God, yung blessing o yung trabaho or opportunity na gusto ko. Kaya kailangan talaga, kung ano man yung dumarating na blessing, kailangan naka-align din sa gusto mo mangyari. Halimbawa, ay gusto ko na magtayo ng sarili kong negosyo, edi kunin mo yung mga oportunidad na magbibigay sa iyo nun, path patungo doon. Kaya kung ano yung ikakaligaya mo, dapat yun din yung blessing na kinukuha mo o blessing na hinahabol mo. Nakita ko rin dito na, I don't know why, for others, you are being advised na wag daw choosy at this time. For others yan na hindi ko sinasabing sa lahat. Parang some Scorpio, ay meron ng blessing na binibigay si God pero hinihindian mo daw. Kaya sabi mo, hindi yan para sa akin. Hindi ko yung gusto. Pero yun daw yung nag-iisang blessing na magbibigay sa'yo ng independence eh. Parang lalago yung pera mo dyan eh. Parang ito na yung simula eh. Simula pa lang yan eh. Pero ikaw pa rin nakakayod eh. Pero nakita ko talaga na ito na yung simula. Kaya open your eyes for the opportunities. Tignan mo, baka yan na pala yun. Akala mo lang hindi. So, narinig ko yung word na, why not? Try lang natin. Baka ito na yung magbibigay sa akin ng independence ko when it comes to my money. At hindi na ako aasa sa ibang tao. Parang ganyan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Justice card here. Yes, ngayon handa ka lang tumulay kasi nakita ko talaga very, very careful ka in your manifestations, in your actions. Kung ano man yung visualize mo at binubuo mo this time na gusto mo hakbangan, kailangan daw talaga tama yung hakbang mo. You have the enough documents. Legit ba talaga yung pinipilahan mo? Yung ginagawa mo? Hindi ka ba niloloko dyan? Kaya make sure talaga na dapat nakaayon sa realidad, sa katotohanan. Ang armas mo ngayon is truth. Yan ang espada, sinisimbolo niyan. Kita nyo ba? Kita nyo naman. Okay. Yung espada na yan, sabi, alamin mo daw muna yung katotohanan bago ka kumilos. Okay? Justice card's all about action and consequences. So, paalala sa'yo, bawat action, dapat iniisip mo, teka, ano bang epekto nito sa akin? Ano ba ang outcome? Baka mamaya niloloko lang ako ng taong ito. Baka mamaya pinapasakay lang ako at minamanipulate lang ako. Kaya bago mag-isip ng mga bagay, pinapagplanuhan mo, bago aksyonan, dapat
pinopulido mo muna yung action mo. Make sure na nag-research ka daw. Especially halimbawa, may offer sa'yo trabaho sa Japan. Sabi mo, ay, makakaipon ako dyan. Na-visualize mo na eh. Makakaipon ako, makapag-aral ko sa college yung anak ko. Gusto mo nang tumulay. Pero payo sa'yo, dapat pinag-iisipan muna. Okay? Nag-research muna, yung bang agency na yan nag-offer sa akin ay legit, may permit ba sila, accredited ba sila ng OWA, ilan na yung napadala nila sa Japan, no? Lagi mo daw isipin muna yung mga bagay bago ka kumilos. Avoid scam. Kaya ito, action and consequences eh. Make sure na yung consequences mo iniisip mo muna bago ka kumilos para walang problema in the near future. Kasi Google ka ng maraming oras dito at pag gusto may kapan mo to para makuha yung good outcome. Kaya ngayon, dapat talaga iniisip mo muna yung balanse ng lahat. Know the truth. Huwag ka daw munang mag-jump into conclusion. Halimbawa, si Pinsan nag-alok ng trabaho. Huy, Scorpio, may trabaho daw sa Masbate. Tara, punta tayo. Ikaw naman, sige, punta tayo agad. Hindi mo muna inalam, legit ba yun? Totoo ba yun? Baka naman iengot-engot si Pinsan, hindi rin niya alam. So, bago mo action ng isang bagay at paghirapan, alamin mo na kung legit at totoo, okay? Nadadaan naman yun sa research sa pagtatanong, sa pag-call or tawag sa mga lehitimong landlines or numbers or agency para malaman mo kung talaga totoo yan. Make sure na bago ka mag-take into consideration o bago ka tumulay, bago ka magsabi ng why not, research is your key, okay? Judge's cards being clarified by the Knight of Wands. Yes, Knight of Wands all about you getting the good result. Nakita ko rito, good news ito, na sabi dito, meron ka daw kasing pinagkait sa'yo dati. Para may pinagkait sa'yo dati na ngayon ay handa ka na ulit tulayan o subukan, no? Dalawang magkaibang paalala yon for other Scorpio na alamin mo na ang research, alamin mo na kung legit. Kapag nalaman mong legit at totoo, nakita ko talaga na it will give you talagang sigasig at energy na ilaban siya. Kasi parang bumabawi na yung kapalaran, bumabawi na sa universe sa'yo. So, talagang magandang paalala sa'yo, pag-isipan, bago aksyonan, kasi talagang matrabaho yan. Pero ngayon, if you could just really enjoy the process and maging go-getter ka, maging adventurous ka this time, makikita mo na basta hawakan mo lang yung katotohanan, every step will be very, very fruitful para sa'yo. Okay? Nakita ko talaga malaking paalala. Bago tumulay, bago gawin, mag-research at alamin muna kung para sa'yo ba yan. Okay? Napaka magandang paalala. In the area for near future, you have the Chariot card. Chariot card, yes, success will be yours in the near future. Okay? Kasi po pag lumalabas si Chariot card, talagang ito ay successful outcome sa isang ginagawa. Kaya ngayon, importante talaga na parang pumunta ka sa true path mo. Ito yung true path mo. Ito yung landas mo. Ito yung destined sa'yo na bigay sa'yo ni God. Para makarating ka talaga dito, kailangan talaga dito pa lang naghahanda ka na at ginagawa mo na yung tamang hakbang. Halimbawa, kailangan ng permit, kailangan kausapin yan. Kung lupang rerentahan, kailangan tamang tao ang kausap mo para lahat ng framework ay nalalatag mo na maayos at walang delay doon sa tutumbukin mo talaga. Halimbawa, balak mo magtayo ng gantong kainan. Halimbawa, karinderya sa gantong pwesto. So, pagplanuhan mo na may budget ka ba? Meron ka bang supplier? Ano ba yung mga lulutuin mo? Bago mo aksyonan, kausapin mo muna yung may-ari ng lupa. Baka mamaya meron pala may-ari niyan. Yung kausap mo, hindi pala siya. Yung totoong may-ari. So, make sure na tama yung hakbang. Alamin mo yung mga dapat gawin. Hanapin mo yung totoong may-ari ng lupa bago mo bayaran yung kausap mo. Kasi baka mamaya yung kausap mo, hindi pala siya yun. No? So, ngayon, sa bawat nilalaban mo na very, very masigasig ka, na very excited ka, na parang gusto mong ilaan lahat ng effort, time, and money mo doon, kailangan muna sigurista ka, ha? Huwag kang papahulog sa scam o sa mga maling tao. Kailangan know the truth at hindi ka mawawala pag alam mo yung katotohanan, okay? Chariot cards being clarified by the Sun card. Wow! Happiness, success is gonna come to you. Takpan ko lang, ha? Kasi revealing, parang nasa FHM to mga image sa ibang cards So, sabi dito, yes, yung successful journey mo will lead you to your happiness. Parang napakalaya mo na sundin yung mga pangarap mo at makamit yung mga gusto mo. Kaya importante talaga dito pa lang nagkaplano ka na para makamit mo yung good outcome at tagumpay dito sa future mo. Okay? Ngayon pa lang parang dapat itanim mo na yung magandang buto para lumago siya successfully in your part. Okay?
Kaya you have also here the Eight of Pentacles at in the area of fortune Ibig sabihin, yung pinagsumikapan mo, dire-diretso yan, kinikilala ka na nakakaroon ka na ng good outcome, no? May reward din ako nakita, may aumento sa sahod. Some of you parang na-promote, no? So meron kang mga magandang resulta at magandang balita mula sa mga pinagsikapan mo. So yan ang mga antabayanan mo this week. In the area for challenge, you have emotions are running high. O medyo marami sa inyo parang gigil na, gusto na agad magsimula, gusto na agad kunin, no? Marami sa inyo nagmamadali Ramdam ko yung pagmamadali at gusto agad makuha. Kaya siguro yung mga bagay pinapaalalahanan ka ng spirit guides mo na, uy, stop muna tayo. Check muna natin. Mag-double check muna tayo. Mag-fact check muna tayo bago tayo sumugod. Alam kong kating-kating ka na makuha yung good outcome, pero ngayon kailangan mo maging sigurista. Okay? Another message, you have prosperity lies ahead. Yes, ito yun. Prosperity lies ahead. Talaga meron kang magandang bukas, great fortune, and success sa pinaghirapan mo. Kaya, laban lang, Scorpio. Laban lang. In the area for challenge, you have the Fool card here. Si Fool card, sinasabi niya na baka ang challenge sa'yo ngayon ay takot na magsimula, takot na mag-try, o takot na tignan. Kasi parang marami kang dapat asikasuhin pero parang urong-sulong ka pa. Yun doon nagsisimula yung tigas ng ulo mo, Scorpio, na andyan may magandang simula na meron kang dapat i-try, pero yung mga dapat asikasuhin na kaya mo namang asikasuhin, ayaw mo simulan. No? So the problem with you this week is to have the brave heart, tapang na simulan at subukan. No? Ngayon, i-align mo daw sa isip mo. Gusto mo ba o hindi? Tatry ko ba o hindi? Nasa iyo ang pagpapasya. Okay? The full cards being clarified by the Magician card. Dalawang beses lumabas ang Magician card here. It's all about you. Kaya mo ba o hindi? Gusto mo ba o hindi? Parang yun ang topic Yun ang problema mo ngayong linggong ito Gusto pero ayaw simulan. Meron namang kayang simulan pero ayaw gawin. So magkaiba kayo this time. Parang tubig at langis. Kaya naman pero ikaw lang hinihintay na umaksyon. Meron naman dyan na gustong gawin pero ayaw simulan. Parang ano ba dapat mong gawin? So medyo nakakalito ka ngayon, Scorpio. Sayang yung ability mo. You have the ability to stand for a new life, for a new beginning, a new opportunity. Especially po, sabi ko nga sa inyo, be present kasi meron darating sa yung new opportunity Pero kailangan daw conscious ka sa yung mga choices na nag-resonate sa authentic self mo. Baka ang problema mo this week, Scorpio, is okay, may bukas na oportunidad, may pinto ang ready mong pasukin, pero sabi mo, gusto mo ba? Parang nagiging choosy ka, ganon. Ganon ang problema mo. Parang, ayoko niyan. Di yan para sa akin. Ayoko niyan. So, pakiramdaman mo ang sarili mo. At alamin mo talaga kung ito bang pinto ang nagbubukas, gusto mo, ayaw mo. Okay? Kasi yun ang challenge sa'yo para sa linggong ito. In the area of fortune, you have cleansing waters, purification activates vibrant life force. Ngayong linggong ito, Scorpio, ikaw ay pinapayuhan na take time with water. Kung umuulan sa inyo, maligo ka sa ulan, sa beach, sa ilog, or kahit sa banyo lang kung gusto mo magtipid sa banyo lang. Every time na binubuhos mo yung tubig sa ulo mo, lagi mong gawin siyang meditation na inaagos pababa sa katawan mo lahat ng negativity, lahat ng bigat, lahat ng negatibo mong nararamdaman. Pakiramdaman mo na parang dinadala ng tubig yan patungo sa katawan mo, patungo sa drainage. That is a meditation every time mong gawin para pag lumalabas ka ng banyo, light yung energy mo, positive ka, at nawawala lahat ng bigat. Makakatulong yan sa'yo everyday para mawala lahat ng bigat mo. Okay? Another message, navigating by the stars, follow your bliss. Sundin mo daw yung magpapaligaya sa'yo. Kaya siguro talaga nakita ko rito, gusto mong gawin yung simula, pero parang, yan ba talaga gusto ko? Yan ba talaga yung para sa akin? So, nakita ko rin dito yung same message na sundin mo daw ang puso mo sa gusto mong gawin. Kahit na nakahantad daw sa harapan mo yung oportunidad, kung talagang labag sa puso mo, edi sundin mo yung sarili mo, okay? Especially in your fortune, magaling ka, mahusay ka, maparaan ka, masipag ka, you're workaholic, you know your passion, you know what makes you happy, at alam mo kung saan ka mag-excel, doon ka daw pumunta. Nakita ko rito na some of you will be recognized. Hindi ko alam, may nakita ko mga diploma, certificate, trophy. I don't know why, nakita ko yun bigla. Because of your hard work, kinikilala ka ngayon. Na-spotlight ka. Kung dati parang daan-daanan ka lang, matagal ka na dyan sa trabahong yan, pero parang ngayon unti-unti ka nang kinikilala at nare-recognize sa iyong hard work and valuable asset ka sa ginagalawa mong negosyo o trabaho.
At nakita ko rin for some of you, parang balak magbalik sa school because either MA or masteral or doctoral, some of you parang babalik sa training or seminar, something like that to elevate. Parang gusto mo kasing mag-expand eh. Parang gusto mo lumago yung negosyo mo o lumago yung trabaho mo. Some of you parang nagbabalak ng mag-inquire for a new job. Parang lumipat, something like that, na higher position. Kaya sabi mo, time na for me to grow. Kasi 10 years na ako dito, bakit hindi ako lumalago? May mag-o-offer sa yung kabilang trabaho na same position pero mas malaki sweldo. Sabi mo, time na for me to elevate. Parang ganyan. So, congrats po. May paggalaw po sa inyong career at nakita ko talaga na susundin mo yun at hahabulin mo siya. The Eight of Pentacles rather is being clarified by the Two of Cups. Yes, it's all about new contracts, new negotiation. Nakita ko para may negotiation ka for promotion or pagtaas ng sahod. O kaya new contracts. Yan, nakita ko yan. And mako-convince mo sila at aangat talaga yung estado mo when it comes to your career. So, congratulations po. Kung ano man yung minimithi mo, makukuha mo yan this time. So, very, very good news for you. Congrats po. In the area of your divine messages, you have intuition. Listen to your intuition. It never lies. Yes, pagdating sa mga gusto mo dapat mong gawin, pakinggan mo daw ang intuition mo moving forward. Kasi nakita ko talaga yung intuition mo ang magdadala sa iyo sa tagumpay mo at kalayaan mo na sundin yung magpapasaya sa iyo. Okay? Another message you have, collaboration. Collaboration achieves greater goals. Ngayon, kailangan mo doon ng tulong ng ibang tao. Kung medyo nahihirapan ka, gusto mo pumunta dyan, gusto mo pumunta doon, pero hindi mo alam kung paano, huwag ka daw mahiyang maghanap ng tulong o magkaroon ng assistance. Mas gagaan daw ang mga bagay-bagay. Another message, you have communication. Effective communication is the bridge to understanding and connection. Ito yun. If you could just communicate, ask for it. Kung kailangan mo ng aumento sa sahod, if you want to travel or magkuha yung promotion na yan, sabi ng spirit guides mo, communicate properly, ask for it, itanong mo para makuha mo yung good outcome at makuha mo yung ina-expect mo, okay? In your divine messages, you have the Five of Cups. Si Five of Cups, sinasabihan kanya na, huy, move on na tayo. Iwanan natin yung past. Especially here, handa ka nang kumawala sa playing safe zone mo. Handa ka nang tumulay, mag-expand ng buhay at pumunta sa mga lugar, teritoryo o pagkakataon na hindi mo pa na-try before. At same paalala din sa'yo na iwanan mo na yung past. Hindi na siya nakakatulong sa'yo. Parang kailangan mo daw ma-recognize na hindi na ako nag-grow doon, lipas na kahit anong piga mo doon, okay na, wala na. Parang it already served its purpose sa buhay mo. And time na for you to grow, time na para sa'yo na harapin yung mga bagong bagay na magbubukas sa buhay mo. Kaya always be open to changes, open to a brand new life, no? Alam ko pa ulit-ulit mo nire-replay sa isip mo yung dati, sabi mo, ay buti pa yung before, sana pala ganito ginawa ko, sana pala ganito sinabi ko. Pero past na yun eh. Wala ka ng time machine to go back there and relive and change things, no? So ngayon, bigyan mo yung sarili mo ng katiwasayan and tell yourself, past na yun, I need to move forward and begin myself to accept new things, okay? Five of Cups is being clarified by Seven of Wands. Yes, nakita ko rito masyado mong pinoprotektahan ng sarili mo sa mga bagay na mag-cause ng friction. Ano ibig sabihin nun? Pag may friction, may growth. At kapag may growth, umaabante ang buhay. May movement. So, ngayon masyado mong pinoprotektahan sarili mo. Ayaw mo magkamali, ayaw mo mag-fail, ayaw mo sumubok. Maraming mga tao nagsasabi sa'yo na, gawin mo na yan, subukan mo to, gawin mo to. Ikaw naman, di, ayoko niyan. Kasi nga umaasa ka pa sa past. No? Meron ka pang tinitignan na asang-asa ka pa sa sinabi sa'yo, sa pinangako sa'yo, sa bagay doon, kasi naging komportable ka doon eh. Pero ngayon, kailangan mo daw harapin na yung mga bagay na kailangan mo harapin. You need to open your eyes and open your life for something new. Okay? Masyado kang defensive, nakita ko yan. So ngayon, open your mind for new things eh. Parang feeling ko, kung ayaw mo magbago, si God ang gagawa ng paraan para baguhin yan. Kaya ngayon pa lang, learn to start small, paunti-unti. No? Kung hindi mo talaga totally kayang iwanan to, bitawan to, paunti-unti buksan mo yung sarili mo sa ibang bagay. Baka makita mo, ay maganda pala, ay okay pala, kaya ko pala. So, ngayon, unti-unti mong gawin yan. Wala man nagmamadali sa iyo eh. Your own process is yours. Gawin mo siya on your own timeline, on your own process. Huwag mo rin biglain ang sarili mo, baka ma-overwhelm ka, baka matakot ka, bumitaw ka bigla. So, ngayon,
cultivate the time to see paunti-unti kung ano yung mga bagay na naghihintay para sa'yo. Huwag ka masyadong defensive. Huwag ka masyadong defensive sa mga bagay-bagay. Buksan mo lang isip mo, maging open-minded ka lang for the new things. Okay? Outcome mo ito, bigyan mo muna kita ng fortune cards. Unang-una, pineapple, reconciliation, yes. Meron daw pagbabati o pag-aayos, pwede sa workplace, sa pamilya, at magiging okay na daw ang lahat. Another message, you have target, a goal-oriented person. Yes, ngayon na panahon, kailangan talaga buhisiin mo na kung ano yung gusto at ayaw para matumbok mo na talaga yung goal mo this time. Para hindi ka magsayang ng oras at atensyon, pera, and the time. Okay? Another message of hills, obstacles to overcome. Yes, meron ka mga bagay talaga na kailangan lagpasan this time. Unang-una sa isip mo muna, sa pagkaplano mo muna, bago ka umaksyon. Okay? Kailangan talaga harapin mo na yan. Another message, you have dragon, beware of self-delusion. Yes, basagin mo ngayon yung mga illusion mo tungkol sa isang bagay. Kailangan nakabase sa realidad, especially here with the justice card, kailangan nakabase sa truth, sa katotohanan sa buhay mo yung gagawin mo. Halimbawa, gusto mo maging singer, hindi ka marunong kumanta. So, kailangan basagin mo yung mga illusion mo. Kung ano lang yung nasa realidad, yun ang kailangan mong simulan. Okay? Another message, you have rainbow. The most difficult part of a situation is over. Yes, matatapos na daw yung paghihirap mo sa isang bagay, kayang-kaya mo na siyang gawin. Kaya importante ngayon, malinaw muna sa'yo kung ano yung gagawin mo para malagpasan mo siya. Kasi hindi mo siya malalagpasan kung sa'yo muna malabo pa. Another message, you have bow, you are highly thought of. Oh, marami daw tao sa buhay mo ang kinikilala ka at mataas ang tingin sa'yo. Kaya ikaw, kung pinapanghinaan ka ngayon o naliliit ka, wag. Maraming tao ang may tiwala sa'yo. Especially here, sabi ko nga sa'yo kanina, sa trabaho mo, sa passion mo, sa career mo, maraming tao tinitingala ka kasi magaling ka marunong ka, professional ka. So, ngayon pagkatiwalaan mo sarili mo sa mga communication, sa mga negotiation, sa kontrata na makukuha mo yung deserve mo, okay? Ang outcome mo ito, Scorpio, for September 8 to 14, ano kaya ito? 1, 2, 3, you have, wow, the 6 of Cups. 6 of Cups all about you, forgetting the past and healing yourself from the past. Nakita ko rin talaga reconciliation. Yes, may pagbabate, pag-aayos from someone in the past. Parang you'll be able to let go, to move on, and make peace with what happened. Handa ka nang itulay yung buhay mo moving forward. Nakita ko talaga dito Pag lumalabas po si Six of Cups, merong regalo sa'yo si universe. Okay? Merong ibibigay sa'yo na dati pinagkait, dati akala mo talo ka na. Pero ngayon, something unexpected na ibibigay sa'yo. Probably new opportunity, career growth, pero ngayon kailangan talaga tanongin mo sa sarili mo, alin yung gusto ko, para sa akin ba to, para aligned, para tugmang-tugma para sa'yo, para hindi mo siya bitawan in the near future. Kaya ngayon, love na love ka ng universe, gifting you something new. Kaya ikaw naman, nakita ko talaga meron kang financial security. Some of you, parang napapareminisce sa past, no? Parang naiisip mo nung bata kayo, nung buo pa yung pamilya nyo, nung lagi kayo napunta sa mall, napapa-nostalgic ka, napapa-throwback ka sa mga magagandang parte ng buhay mo in the past. Gamitin mo yon para magkaroon ka ng self-reflection, especially po, epekto rin to ng Mars in Libra sa buhay mo. Kaya mapapatingin kayo, mapapa-look back ka sa buhay mo dati at may isip mo, ay, meron ako noon, ngayon, meron akong ganito. So, ma-visualize mo and ma-appreciate mo yung buhay na meron ka now more than before. At ito yung magbibigay sa'yo ng linaw sa kung ano yung mga bagay na gusto mo pang puntahan, gusto mo pang gawin na dati wala ka. So, hayaan mo lang yung sarili mo na mag-look back sa past. Sabi mo, ay, dinaanan ko yan dati. Dati nakatira kami doon, bahain. Ngayon, okay na yung pamilya namin. So, na-appreciate mo yung meron ka at alam mo pa yung mga bagay na gusto mo pa. So, everything is clear now. Six of Cups is being clarified by the Queen of Pentacles, yes. Kung ano yung mga bagay na malago sa buhay mo. Kapirahan, trabaho, pamilya, yung mga bagay na dati pinagdarasal mo lang pero ngayon meron ka na, diba? So, this is really a time for you to appreciate what you have and also pinpoint kung ano yung mga bagay na gusto mo pang yumabong. Halimbawa, dati, hirap na hirap ka sa negosyo mo, no? Pero ngayon na-realize mo, ay, mas better pala yung negosyo ko ngayon kaysa dati. So, ngayon, alam mo na kung ano yung dapat mong pagkaingatan. Kasi dati wala ka nun pero ngayon meron malago. So, God is opening up your eyes para makita kung ano yung abundant in your life at ano yung dapat mong alagaan, ano yung dapat mong i-nurture, ano yung dapat mong i-value sa buhay mo na pinagkaloob niya sa'yo ngayon na dati wala. Okay? Napakahalagang message for you. Time for reflection and taking care of and also nurturing what you have para lumago pa siya at mapakinabangan mo for a long, long time sa buhay mo. Okay?
Scorpio, that is your September 8 to 14. Tandaan, ito po ay gabay lamang at payo sa'yo. Ikaw pa rin, Scorpio, ang magdidikta ng iyong kapalaran. So, nasa kamay mo ang iyong buhay, gawin mo ang nasa isip mong tama at sundin mo ang iyong puso. Gabay lamang ito para matimbang mo kung ano dapat mong gawin. So Scorpio, this is your message. Sa po ka nakaresonate, sa po ka nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.